ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mo, bilas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulon sa apektuhan na sektor, mga danagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag mga bahin sa Kabisayang nagkatunggan, mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kag karon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Box sa Martes, Mayo 13, tuig 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagaron sa mga pangulong dinala. Kadalagaan ay Iloilo City Congresswoman Jam Baronda, utod ni si Vice Mayor-elect Lablab Baronda kag incoming Councilor Sheen Mabilog, giproklamar na sang Board of Canvassers. Mayor Treñas king pangimbulan si Vice Mayor-elect Lablab Baronda kag incoming City Councilor Sheen Mabilog. De Buke, dakong pagpasalamat kay ginahatagan siya sang kahigaynan nga kilalahon nga nagresulta sa ikadalagan sa 2025 nga pinili ay Congressman Buboy Tupas kinbato ng kaperdihan sa eleksyon, suporta ginpalabot sa defensor De Buke tandem. Mga nagdaog sa Bacolod City ginproklamar na senso Bacolod ni Mayor Albi Benitez gindominar ang resulta. General Onik aying liwat nga nagmadi na lagon sa Sara Iloilo alkalde magapungko sa iyay katatlo nga termino. Mga nagdalaog nga kandidato sa banwa sang Miag-aw ginproklama na. Bulkang Kanlaon, liwat nga naglupok pila ka mga lugar sa Negros Occidental apektado sang ashfall. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Opisyal na ginproklama sang Iloilo City Board of Canvassers ang kadalagaan ni Iloilo City Congresswoman Jam Baronda, utod nga si Iloilo City Vice Mayor-elect Love Baronda kag City Councilor Sheen Mabilog nga kamahin sang Team Kuma. Giniwat ang official proclamation sa DepEd Jubilee Hall sa Iloilo City subong nga hapon, Mayo 13, ginpasalamatan sang mag-utod nga Baronda nga bugos ka suporta sa pumulo sa ilang kadalagaan gipayag sa mag-utod nga handom nilang paghugpong kaupod sa iban pa nga nagdaog nga kandidato sa syudad sa Iloilo para sa kayuhan sang pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalapot sang pagpanginbulahan si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kay Vice Mayor-elect Love Baronda kag Councilor-elect Sheen Mabilog. Sa official statement sang alkalde ginpayag sini nga nabaton na nilang resulta sa natapos ng piniliay kag tiun na agon magbuligay para sa kayuhan sa syudad sang Iloilo. Dugang sang alkalde nagalao ini sang harmonious nga kolaborasyon sa tunga sang tanan nga kandidato nga nagdaog kaupod kay Iloilo City Mayor-elect Inday Raisa Treñas kay 11 ka city councilors gikan sa Team Uswag para sa kayuhan sang pumuluyo sang syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sige, pasalamat si Anilaw Mayor Nathalie Ann De Buque, ang incoming Vice Governor ng Iloilo, matapos nga nangibabaw siya bato kay 52nd Congressman Raul Buboy Tupas sa bago natapos nga pinili. Aging pasalamatan man niya si Governor Arthur Defensor Jr. nga ginakabig niya nga partner in good governance sa panghimanwa. Wala man niya ginakabig ng edad nga 31 anyos nga disbentaha para sa panghimanwa. Suno sa iyang pagkalamharon sa edad, mas may bintaha kung nagalibot sa bilog nga probinsya kag napamatud-an ini nga ang pamatan-on ni Ilonggo may lugar sa serbisyo publiko.
Yung pasalig ni Dibuque ang kahigayunan nga ginhatag sa iya bilang incoming vice governor sa probinsya, balusan niya sing maayo pagi sa pagpanerbisyo para sa kayuhan sang tanan. Ginsiling niya nga sa una pa lang positibo siya sa iya tsansa sa pagpadalagan pagka-gobernador o pagka-vice-gobernador tungod sa mainit nga pagbaton sang pulis sa bisan diin nga distrito sa probinsya. Gintumod niya ang iya sinseridad kag pananawon sa probinsya nga nakalinya sa luyag nga direksyon ni Governor Defensor sa masunod nga 3 ka tuig nga ang tandem nila maayo kaupod sa eksperyensya sang kag sang iya enerhiya kag kapagsik. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ito ni 5th District Congressman Raul Buboy Tupas ang naging desisyon sa mga Ilonggo sa bago lang natapos nga eleksyon subong nga Martes, Mayo 13 gin pabutyag sa opisyal ng iyang pagbaton sa kalutusan sa kay outgoing Anilaw Mayor Lian Dibuque nga iya nanging kasumpong sa pagka-vice-gobernador sa probinsya sunod sa subong nga tapos ng pinili ay tuon na para ihatag kanday Dibuque kag Iloilo Governor Toto Defensor Jr. ang bug-os nga suporta agon nga matuman nila ang husto nga ulubrahon para sa probinsya. Sandik sa partial and unofficial tally nagdangat na sa 460,000 kaboto ang nabato ni Dibuque samtang masobra 420,000 kaboto naman ang nabatod ni Tupas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga ginproklamar sang Commission on Elections Bacolod City ang mga nagdaog nga kandidato sa syudad daog sang 14 sa 15 ka gintingog nga pwesto sang Mayor, Vice Mayor, Representative kag Councilor. Ang asenso Bacolod ni Mayor Albi Benitez na nagpadalagan bilang congressman sang syudad daog man sa pagka-mayor si Congressman Greg Casatay kag si Vice Mayor Calao Fentebella. Samtang nangibabaw naman sa pagkakonsihal sa Attorney Cesar Distrito, Israel Salanga, M. Ang, Tadi Saison, Jason Villarosa, Celia Flor, Dindo Ramos, Bobby Rojas, Pau C. Homer Baez, kag Al Victor Espino. Si Wilson Gamboa Jr. na nagpapili nga konsihal ang nagaisahanon nga nagdaog nga kandidatong hindi kabangay sang nasambit nga grupo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Babang pagsalig kag suporta kay retired General John Onic Aying para mangin alkalde sa Banwasang Sara sa iya ikatatlo nga pagpadalagan sa nasambit nga pwesto. Nakuha ni Aying ang 18,882 ka boto nga mas mataas sa 14,173 nga boto ni former Sara Vice Mayor Jess Salcedo. Kay nasang aga formal na naging proklamar sa Commission on Elections ang kadalagan ni Aying kaupod ang iban pa nga nagdalaog nga kandidato sa Sara sa Vice Mayor liwat nga nagpangibabaw ang boto ni incumbent Vice Mayor Ryan Cirudo. Samtang nagdaog sa pagkakonsihal sa Baby Teen Cirudo, Cheche Muico, Riche Chip Segura, Cap Natoy Pastrana, Engineer Joseph Aying, Attorney Ray Canindo, Attorney Pat Alcantara, kag Ton Teodoco. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Laman na sang COMELEC ang nagdalaog nga kandidato sa Banwasang Miag-aw liwat nga napilian bilang alkalde si incumbent Mayor Richard Garin. Nakakuha si Garin sang 20,193 votes. Sa pagka-Vice Mayor daog si Councilor Salve Napod na nakakuha sang 19,324 votes. Samtang ang mga sangguniang bayan members naging proklama Amusa na Japet Grace Muleta, Lean Aldosa, Richard Esposo, Gemma Nulada, Gemma Reynismal, Carlo Napulan, Marlon Yunes, kag Jector Ricampo. Gin pasalamatan naman ni Garin ang mga miyag-awanon sa ila pagsalig kag suporta sa ikaduha nga termino sang opisyal. Gin payag sining obrahon niyang iya masarangan para sa kayuhan kag pagtinad sang banwa sa Miag-aw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkakarna sang COMELEC Rojas City si incumbent Mayor Ronnie Dadivas bilang alkalde sang Component City. Ginperdi ni Dadivas si Anay Capiz Governor Tony Del Rosario sa iya social media post king bato na ni Del Rosario ang kaperdian bato kay Dadivas apang nagpasalig nga magapadayon sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Apisar sang resulta sang eleksyon, magapadayon siya upod sang iyang pamilya sa paghatag sang serbisyo para sa pinalangga niya nga pumulo sang syudad kag probinsya. Samtang re-elected naman bilang vice-alkalde sa Roa City si Teresa Almalvis. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang proklama na sa Municipal Board of Canvassers sa mga nagdalaog nga kandidato sa Banwasang Hordan Guimaras. Sa pagka-alkalde, ginproklama si Vice Governor John Edward Gando matapos magdaog bato kay incumbent Mayor Inge Chavez. Sa pagka-Vice Mayor, nagpangibabaw si Ana Filipa Nava bato kay Councilor Hernani Galvez. Ang mga nagdalaog nga konsehal ang Musanday Katia Delgado, Jerry Gaitan, Francis Corpus, Nonoy Vito Atienza, Chip Cruz, Christian Infante, Bebet Ganghe, kag Rollin Faith Del Yavan Sayo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na naging deklara sa Municipal Board of Canvassers ang Banwasang Libertad Antique
ang mga opisyal nga nagdalaog sa bago lang natapos nga national and local elections. Ang napilian nga alkalde si Maribeth Nicopior Lacerna, samtang si Mary Jean Bebot Nicopiorte ang vice-alkalde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, ginmando ni Iloilo City Mayor Jerry Tranias sa mga personnel gikan sang General Services Office kag Iloilo City Environment and Natural Resources Office sa pagpangkaka sa mga campaign material sa paglibot sa syudad sa Iloilo subong adlaw Mayo 13. Kabahin sang panawagan nga mahawanan kag matinduan ang syudad. Pagkatapos ng eleksyon, ginahingi man sang alkalde ang kooperasyon sa Pumuluyo sa pagpabilin sang katindo sa syudad patapos ang pinili ay matandaan. Una na aging pangabay sang COMELEC sa mga kandidato kag political party sa pagkakas sa mga tarpaulin halin sang nagtakop ang kampanya at sang matapos ang eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglupok ang bulkan Kanlaon sa isla sang Negros alas 2:55 kaina sang kaagahon sulod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naglabot sa 5 minutong moderate explosive eruption sang bulkan. Nabatyagan ang mapasko nga paglupok sang bulkan sa Baray Pula, Canlaon City, Negros Oriental sa banos sang La Castellana, Negros Occidental. Sa liwat nga paglupok sang bulkan, apektado sang ashfall ang mga kabaranggayan sa La Carlota City, Bago City, kag La Castellana sa probinsya sang Negros Oriental, Occidental, kag Canlaon City sa probinsya sang Negros Oriental. Nagapabilin sa alert level 3 ukon magmatic unrest ang bulkang Canlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pangat nga balita, nakuhaan sang footage salin sa Upper Pantao Observation Station sa Canlaon City ang paglupok sang bulkang Canlaon alas 2:55 tubtob alas 3 sang kaagahon Mayo 13. Makita sa footage ang sunod-sunod nga pulso sang paglupok. Nagtuga sang pyroclastic density karon sa PDC nga nagpanaog sa nabagatnan nga bahin sang bulkan. Nagapabilin nga nakasaka sa alert level 3 ang estado sang bulkang Canlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang balita, nagpagwa ang Civil Aviation Authority of the Philippines ang notice to airmen para sa mga flights malapit sa Canlaon Volcano. Ang labing uli nga NOTAM ang mangin epektibo tubtob alas 2:55 sang kaagahon sa Mayo 14, 2025. Ang mga flight operations kinabisuhan nga maglikaw anay sa paglupad malapit sa summit sang bulkan tungod sa potential hazards nga posible matugas ang volcanic ash. Sa subong nagapabilin sa alert level 3 upon high level of volcanic unrest ang bulkang Canlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa Siyam ang napatay sa dengue sa probinsya sang Iloilo. Sini nga tuig ini matapos nga may nagdugang nga isa ka bag-o nga dengue fatality sa probinsya sang Damlag lang ang napatay duha ka tuig nga bata nga babayi gikan sa Sara, Iloilo. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, una nga nagmanifest ang simptomas ang bata sang Abril 23. Ang nagtaliwan sang Abril 27 samtang naglabot na sa 1,605 ang kabilugan nga kaso sang dengue sa probinsya. Kag Siyam ang napatay umalin Enero 1 tungkol Mayo 3, 2025. Mas mataas ang 84% ang kaso sini nga tuig sang sa 874 lang ang kaso sa pareho nga period sang 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Para sa Radyo Pilipinas alas 4:10 o kon alas 4:20 sa hapon. Kagamiya itong manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Mayo 13, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas.
Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.